Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Si First Lady po, kahapon, nanumpa bilang part ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Sir, para po sa inyo, gaano ka bigat or ka-importante yung suporta na to na pinapakita ni First Lady sa hanay ng ating Philippine Coast Guard? Well, sa totoo lang, nakakataba ng puso yan, nakakatuwa na malaman, no? Ang First Lady ng Pilipinas ay voluntarily nagsuot ng Coast Guard uniform at nanumpa at naging parte na ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ibig sabihin, ang ating First Lady ay talagang sumusuporta sa laban natin sa West Philippine Sea at nagbibigay ng recognition, no, sa Philippine Coast Guard kasama ang Armed Force ng Philippines sa pagtindig natin sa West Philippine Sea. Lahat ng Coast Guard personnel ngayon sa buong Pilipinas, nung nakita nila ang ating First Lady na nakasuot ng Coast Guard uniform, ay talagang nakapagpataas ng moral nila, no? Imagine, the First Lady, the wife of our President, is wearing the Coast Guard uniform at proud pa niyang sinabi na she's now part of the Philippine Coast Guard Auxiliary. At kaninang umaga ba, or kahapon, no, na-post siya sa kanyang social media saluting our Commander-in-Chief, the President, wearing the Coast Guard uniform. Diba? Parang imagine, ang ating First Lady, suot-suot ang Coast Guard uniform. Talagang ibig sabihin, he is there to support the Philippine Coast Guard, and the reason why she is supporting the Philippine Coast Guard is because she also recognized our patriotic duty and efforts in the West Philippine Sea. At kasama natin ang ating first family na tumitindig sa laban natin sa West Philippine Sea. Hello, question, sir. First time po ba nangyari yun, sir, na isang First Lady po ay auxiliary ng PCG? Well, simula nang nag-join ako ng Coast Guard, no? First time to na magkaroon tayo ng First Lady na nag-join ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At saka kung titingnan naman natin, the last time we had First Lady was kailan ba? Panahon ni President Estrada, no? That was 1998. But the Coast Guard was only transferred in the DOTR no, to 1998. So, para sa amin, itong record ng since we were relieved from the Philippine Navy and then transferred to the Department of Transportation, this is the only time na makikita natin ang First Lady is now joining the ranks of the Philippine Coast Guard Auxiliary. At talagang nakakapagpasaya sa amin lahat. Yan sir, matanong ko lang sir, ano na pong update pala sa monster ship ng China sa West Philippine Sea po? Ang China Coast Guard 5901, no, or tinatawag nating monster ship, ay patuloy pa rin na nasa loob ng ekspedisyon. Na kung matatandaan ninyo, na ibalita ko ito sa ating mga kababayan, na ang China Coast Guard 5901 since July 3 has anchored, no, na malapit sa BRP Teresa Magbanwa. So until now, andun pa rin siya. Sinamahan niya na si BRP Teresa Magbanwa doon. Niisip niya siguro talagang we need company, that's why she decided to drop her anchor there. But kidding aside, hindi pa siya umaalis dito. The last photo that we had was this morning. Ang distance niya lang mula sa BRP Teresa Magbanwa is only 600 yards away. Ito naman sir, sa ipinatupad naman po ng China na trespasser po, may ano na po ba na mga mangingisda o Well, since June 15, no, yes, yung implementation ng China Coast Guard new regulation, ay wala pa ni isang mangisdang Pilipino na sasabihin nilang i-detain nila, arrest nila, or kanilang ibuboard yung mga fishing vessel dahil sila ay trespasser. So, gaya na sinabi ko, nung mga unang araw, nung after nila may i-publish ito, no, sinasabi ko na this is just an empty threat. Kasi the same thing with the China Coast Guard law, they have been mentioning a lot of things that they're going to do. Pero ni isa naman, wala silang nagawa doon, katulad ng pag-demolish down ng mga existing infrastructure sa West Philippine Sea, paggamit ng weapon, whatsoever. Ang China Coast Guard law has been implemented 2021 until now. Pero wala naman silang na-demolish na kahit na anong installation sa buong South China Sea.
And the same thing, etong sinasabi nilang pag-detain sa mga mais ng Pilipino, this just actually a response dun sa atin ito coalition nung nagpunta si Ms. Rafaela David at ang mga ilang parte ng atin ito pupunta sa Baho de Masinloc, kung saan more than 50 Chinese maritime forces were deployed by the Chinese government para ma-prevent itong atin ito coalition. Ibig sabihin, para sa akin, the objective of this new China Coast Guard regulation is only to prevent civil society movement like atin ito. Imagine, kung merong 5 civil society dito sa Pilipinas na magiging kasing lakas ang loob ni Ms. Rafaela David, no? Baka maubusan na ang China ng i-deploy na barko dahil hindi nila alam how they will able to respond sa mga Chinese, sa mga civilian civil society movement na to. Pilipinas pa lang to. What if Vietnam will also follow the same? Malaysia, Indonesia, Vietnam, and even Taiwan, di ba? So, for them to discourage the civil society to do the same thing that what Rafaela did, they should come up with an empty threat na madi-discourage ang mga civilian volunteers. Anong hakbang po ngayon ang ginagawa po ng Philippine Coast Guard para maprotektahan itong ating mga mangingisda po? Well, ang ating komandante, no, Admiral Ronnie Hilgavan, since the implementation of the June 15 na sinasabi nilang start of the new China Coast Guard regulation, has always ensured na ang ating mga Coast Guard vessels are always ready to go every time na merong incidenting na ma-report na ganito. Ibig sabihin, ang mga vessels natin, kahit pasabihin nandyan sa mga puerto, the moment na may mapabalita or ma-report na dinitain or inakyat ng China Coast Guard, ang mga barko natin ay handang umalis mula dito sa Manila or in Subic or even in Puerto Princesa. And I would also like to add, no, ang Coast Guard vessels natin ngayon, as we speak, are strategically deployed in those areas na tinatawag nating traditional fishing grounds ng ating mga mais ng Pilipino. For example, in Baho de Masinloc, we have vessel there, Escoda, in Rockawar Heath. Ibig sabihin, despite of our limited number of vessels, our Commandant, Admiral Gavan, has made sure that he will be able to deliver his commitment na kung sakaling may mga mangingisda na ihaharas ng China Coast Guard, ay nandoon ang Philippine Coast Guard vessel. Ayun naman po sir sa update doon sa sumabog po na bangka sir. Well, ang basihan ng mga statement ko lagi as part of our transparency is how the Filipino fishermen would say their narrative. Ang naging basihan ko para sabihin na ang mga Filipino fishermen ay hindi na-rescue ng China is the statement of the Filipino fishermen themselves. So yan ang naging basihan natin. Pero ang China Coast Guard, meron pa rin silang optics. Kunyari, nagbato sila ng life ring, sila daw naka-rescue. At si Commodore Tariela daw, talagang galit lang sa China. Kaya daw sinabi ko, hindi daw sila nag-rescue. But again, ang usapan dito, sino ang nag-rescue nung mga injured na fishermen na nasunog? No? Yes. Sila na nga mismo nagsabi, they were not actually rescued. Sa totoo nga daw, nahirapan pa nga silang lumapit sa Philippine Coast Guard vessel dahil hinaharangan pa sila nung mga rib na yun. Nagkataon lang na nung nakuha na namin sila, siguro, second thought sila, pwede pala natin itong gamitin pang propaganda material. Kaya nag-launch sila ng rib nila, nagbato sila ng life ring nila. And then, a few hours after I gave such statement, sinabi na nila, sila daw nag-rescue. But again, ang transparency initiative natin sa Philippine Coast Guard is always anchored on truth. Wala tayong kasinungalingan na inilalabas para mapabango lang ang efforts natin sa West Philippine Sea. We rely on the statements of the Filipino fishermen themselves. Sila ang na-rescue. Wag isa-isang tabi na natin ang statement ng Coast Guard. Pakinggan natin mismo ang sinabi ng mais ng Pilipino. The mere fact na sila ang nagsabing hindi sila na-rescue ng China Coast Guard, then, kumbaga, talo na agad sila sa narrative. Pangalawa, common sense lang naman. Kung sila ang naka-rescue ng dalawang injured Filipino fishermen na yun, edi sana kompleto yung propaganda nila. Sila na sana yung nanggagamot din, di ba? Hindi. Coast Guard, Philippine Coast Guard vessel ang nanggagamot eh. Paano sila nag-rescue?
Di ba? Yes.